¿Qué pasó con el puente? No lo sabemos, Señor. Noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol, magagarang kalesa ang usong sinasakyan. Ngunit hindi tulad sa karamihan, naging mahirap ang kalakaran sa pinagpalang bayan. Gawa ng maraming bahagi nito ay pinalilibutan ng katubigan, kaya sa halip ng mga kalesa, ang malimit na gamit noon ay mga bangka, sagwan. Yaring mga dayuhan ay mabilis mapagod at ayaw mahirapan. Naisipan nilang pagdugtungin ang magkaiwalay na daanan. Sa bandang ilog ng Kinabuluan ay itatayo ang tulay o El Puente kung kanila'y ituran. Walang ano-ano pa'y sinimulang buuin ang tulay ng mga dayuhan. Nawari mo'y sila lamang ang nahihirapan sa bayan kung ang kininang parting iyon ng kailugan. Lumipas ang ilang araw at buwan ay abot tenga ang ngiti ng mga Kastila. Yaring namasdan na nila ang kanilang tulay na ginawa. Ngunit noong ang gabi sumapit, maririnig ang mga punong lumalangit at kitang nangangalit na langit. Ngunit sa paglubog at muling pagsilay ng araw ay laking gulat na lamang nila na ang ginawang tulay ay nahati sa gitna. Animoy winasiwas ito ng isang dampuhala. Noong una ay hindi naman nila ito labis na ikinabahala. Maaring ang malakas na pag-ulan daw ang may dulot ng pinsala. Kaya naman tinipon nila ang mahuhusay na inhinyero't manggagawa upang ang tulay na kinabaluan ay muling magawa. Sa ikalawang pagkakataon, ang tulay ay naipagawa. Ano't laking tuwa ng mga Kastila dahil sila'y sigurado nang hindi ito masisira. Gayong tiniyak nilang ito'y matibay at detalyado ang pagkakagawa. Ngunit sa pagsapit ng gabi, maririnig ang malalakas na hampas ng alon sa tabi. Sabay nito ay ang tunog ng mga nagbabagsakang bato at haligi. May isang misteryosong matanda ang saksi sa pangyayari. Ay, madilim ang gabi. Nakakatakot, ngunit nakakamangharing makita ang gahiganting buntot na panay ang pagwasiwas at paghampas sa haligi. Pinaimbestigahan agad ito ng mga Espanyol at praile dahil sila'y hindi mapakali. Nakausap nila ang misteryosong matandang saksi. Matagal na raw na ang higanting gintong buhaya rito ay nagkukubli. Nagsisilbi raw itong tagapagbantay ng kailugan at ng buong kabayanan. Kung ang kumikinang na gintong buntot daw ng buhaya ay matatagpuan sa Kinabaluan, ang ulo raw nito ay nasa ilalim ng simpahan. Buhat ng takot ng Kastila at mga praile ang ideya ng pagtatayo ng tulay sa parting iyon ng Kinabaluan ay isinantabi. Sa kasalukuyan, ang dapat na tulay sa Kinabaluan ay inilipat at ngayoy tulay na nag-uugnay sa Puntuhang Bayan. Maliit na bagay kung titignan, pero kung ito'y pag-iisipan, masasalamin na hindi lamang ito sabi-sabi o basta kwentong bayan. Na respetuhin natin ang inang kalikasan dahil ang pagmamahal sa kalikasan ay pagmamahal sa sarili, sa bayan at sa henerasyong tusong palamang. Kapag sinaktan natin ang lupa, naaalala ng lupa. Kapag pinabayaan natin ang ating mga ilog, ang mga ilog ay lumuluha. At kapag nakalimutan natin ang ating mga puno, bumabalik sila ng papulong.